Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Mag-ano lang po tayo, no? Mag-one lang po tayo kung okay po yung sounds natin, kung naririnig nyo po ako. Yan, mag-likes, mag-share, ha? At isang ano lang, isang pindot lang sa ating subscribe. Masaya na tayo. Gaya-gaya. Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Pag-uusapan natin yan. Ito po, si Ate D. Vilma Santos. Magwan lang nga po tayo kung okay po yung sounds natin kasi bago po itong mga gadget natin. Hindi, kung ano lang po, yung kung pwede ng pagtyagaan. Tsaka na tayo bumili ng medyo maganda-ganda sounds. Okay na ba? Dinig nyo naman yung sounds natin. Okay na yan. Basta at least naririnig. Okay, pag-usapan po natin ngayon, ito po si Ate Vilma. Meron pong 84 barangay dyan sa Batangas. Hindi raw po pinabigyan ng ayuda. Ayan. Ayos. Nilayo ko lang kasi kanina may nagsabi. Yung masyadong malapit, medyo tunog lata, medyo sabog. Ngayon po, nilayo ko lang ng konti yung mikropono, baka okay na. Pag-usapan din po natin, ito pong si, mukhang tinuluyan po talaga, no? Mukhang tutuluyan po si Martin Romualdez nito ni Remulla. Ang tingin ko po, parang nilaglag na ba yung pinsan o delikado rin sila kasi po ginamit po ni Boying Remulla yung mga ebidensya po galing sa mga Marines. Alam naman po natin sa testimonya po ng mga Marines meron din delivery kay BBM, no? Kaya po ito mukhang matatag po to. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Na si Remulla, teka muna, putya, baka si Remulla di ba? Pag naging ano na yan, siyempre sip muna yan para makuha niya yung pagiging ombudsman. Tapos pag naging ombudsman na yan, pwede, di ba? Kasi hindi naman yung pong loyalty kay Remulla, hindi po yan kasi matatandaan natin parang supporter sila ni Tatay Digong nung nagdaang panahon kasi kasama ni Marcoleta yan na nakipaglaban sa ABS-CBN. Kaya may tendensiya po talaga na hindi po nila mapanghawakan yung mga Remulla. Hindi po ang sinasabi Chief Justice, hindi po Ombudsman. Ombudsman pala. Chief Justice ba nasabi ko? May tendensiya po na ito po talagang gumampan si Remulla kung kasi hindi po ako naniniwala kung si BBM po ang masusunod. Hindi po ako maniniwala na tatablay niya si Martin. 'Di ba? Ang dami na nilang pinagsamahan. Hindi naman bumibira si Martin. Yung ate niya, malaki posibilidad na tablahin ni BBM kasi lagi siyang binibira. Pero si Martin hindi po bumibira kay BBM. Ito po, kung tutuluyan nila si Martin Romualdez, na mukhang gano'n na nga ang sitwasyon kasi naka-freeze na po ngayon yung asset, pina-freeze na po yung asset, tapos hindi rin po pinapayagan na makalabas si Martin. Yari. Tingin ko, baka mabilaukan sila rito kaya sa mga Remulla. No? Mukhang Remulla nakatikim ng power. Mukhang hindi na nila kayang awatin to. Kailangan ibigay nila hilig ng mga Remulla. Kasi kung hindi, okay. Pag-usapan din po natin, no? Ayon po kay Senator Marcoleta, pinapahamak po ni dating speaker Martin Romualdez ang kanyang sarili.
sa pagsasabing hindi siya ang mastermind. Nilalaglag niya yung kanyang sarili. Okay. At syempre, ito pong mga kasinungalingan nito ni Chua. Hindi niyo po ba napuna? Masyadong mainit si Chua. No? Alam po ni Chua, matalino rin. Alam ni Chua, tumutodo po si Chua. Napansin niyo siya yung talaga nakikipagbakbakan. Wala na yung mga dating kabalitaktakan ni BP Sara. Si Chua na lang natira. Alam ni Chua na may kahihinatnan siya pag naging presidente si BP Sara. Kaya gano'n na lang yung kanyang pagtodo. No? Tinotodo na ni Chua eh. Si Chua na ngayon yung dalawa sila ni Redon. Si Redon, naunawaan ko kung bakit nagsusumikap. Kasi si Redon, hindi po nakatanggap ng maleta yan. Wala akong ibig sabihin. Wala akong ibig sabihin. Isa pang matikas. Etong si Tabi. Ako hindi ako naniniwala na tatanggap yan ng maleta. O ano talaga. Ano lang talaga yan si Tabi. Uto-uto. Daig niya pa yung mga mga taga-bira talaga eh. Daig niya pa yung mga nakatanggap ng maleta eh. Kung makipaglaban, tuwan-tuwa siguro yung mga nakatanggap ng maleta. Sige, bahala kayo dyan sa buhay niyo. Pag nagkataon, kami pa unang babaliktad kay BP Sara. Okay, yan po ang ating mga pag-uusapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Si Tabi kasi, parang, ano yung kasikatan ng habol, alam niyo yun? Yung hindi siya kilala, walang pumapansin sa kanya, yung gustong-gusto niya tong attention na napapansin siya ngayon, na mayat-maya siyang ini-interview. Yan, kasabikan sa kasikatan. Sapat na yun. Kahit wala na maletar yan. Alam niya mga badingdong, minsan aura-aura lang eh. Gusto lang nila yan eh. Okay, bago po tayo magpunta rin sa mga sa mga balita natin. Hindi ko alam kung bagong presidente pa lang to, yung bati pa si Marcos at saka si BP Sara, or nung siya ay senador pa. Tandaan po ninyo, yung dating Chief Justice Corona, inimpeach po nila sa pamamagitan ng yung pangunahin pong ginamit sa pag-impeach kay Corona, yung yung SALN, no? At ilan lang po, tatlo lang po yung sa pagkakalam ko, tatlo lang po yung senador na bumoto ng wag impeach si Corona o ng not guilty si Corona. Ito po si Miriam, si Joker Arroyo, at saka si BBM. So, ayaw niya talaga na kasi pakinggan niyo po yung katwiran. Hindi pa po siya ulit-ulit dito ha. Matino pa po siya magsalita. Pakinggan niyo po yung katwiran ni BBM. Kung bakit ayaw niya yung SALN na ginagamit na para sa mga kalaban sa politika. Malamang to, bagong presidente pa lang siya or senador pa siya nito. Bata pa, tsaka malusog pa eh. Yung ulit-ulit po, for emphasis lang. Hindi po siya pa ulit-ulit pa magsalita. Mabilis pa po siya magsalita. I was talking about my own son. I'm perfectly willing to release it. But ang sinasabi ko, yun na nga, ang pinagpasihan ko, ang experience natin ang experience ko sa impeachment trial ni Chief Justice Corona na ginamit ng pampolitika yung SALN. Wala nakita ko naman lahat ng ebidensya. Ginamit ng pampolitika yung SALN. Wala nakita ko naman lahat ng ebidensya. At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, sa whatever sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung SALN, makakalapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ko.
kahit walang problema, gagawa ako. Para bigyan ka ng problema. Para bigyan ka ng problema. Para bigyan ka ng problema. Kaya sinasabi ko, kung talagang may kaso, kung may mali ang pagkagawa, let us go to the proper authorities. Meron namang AMLAC, meron namang BSP, di ba yung mga bangko. And then kung talagang may kaso, dalhin nyo sa ombudsman. Doon, ibigay natin ito sa ombudsman, doon sa mga nag-iimbestiga, na proper authorities. Huwag lang kung Okay. So, napansin niyo po, pero pag ako nagsasalita, okay naman. Nagkakaunawaan tayo. Pagtyagaan nyo na kasi mahina pagka ano eh. Pagka walang mikropono, sumisigaw ako eh. Sira na kasi yung ano ko, yung laptop ko, kaya hindi na tayo makagamit ng magandang telepono. Okay. So, ibig sabihin, eto po, ayon po kay BBM, talagang ginamit yung salin para hanapan ng butas si Corona. Ngayon po, ganyan din po. May ko lang boss, parang nasa CR, pero dinig naman. Okay po, malinaw po kayo. Kung medyo malabo yung sinabi ni BBM, sabihin ko lang po, yung salin ni Corona, yun po talaga yung pangunahing ginamit. Wala po talaga eh, sinanapan lang nila eh. Ang sinasabi lang nila doon, hindi diniklara. Same dito po. Hindi po napatunayan na nagnakaw si Corona. Kaya nga vindicated si Corona doon po sa Sandigan Bayan. Kaya lang patay na siya eh. Nagdeklara po yung pinalo up kasi nila yung ill-gotten wealth ni Corona. Gusto talaga nilang kunin. Ako sa tingin ko, ang gagawin lang nila dito, yan na nga eh, nariyan na tayo eh. Bigla po nilang tinanggal yung Madriaga. Napansin nyo ba? Wala na ngayon nagsasalita kay Madriaga. Mahirap pong ipagtanggol yung sinungaling eh. Hindi na po nila sinasabi yung pangalan ni Madriaga. Okay. Ngayon, teka lang nga, pakikinggan ko lang nga yung boses ko para pag masamang masama. Hindi na natin itutuloy. Siyempre, nahihiya din ako. Pakinggan na rin natin eh. Ang dami na nagko-comment eh. Masama daw eh. You've got a great idea. GoDaddy has the perfect domain name to go with it. It only Saglit takes lang, a ha. few minutes to register one. Pakikinggan ko lang mismo eh. Pakikinggan ko lang mismo. Pakikinggan ko lang mismo. Okay naman. Ganyan lang naman talaga ang boses ko rin. Pagtyagaan na lang. Pagtyagaan na lang po natin. Ganyan na lang naman talaga boses ko. Okay. Barag baka over volume. Hindi ko po alam kung paano binabawasan yung volume. Kayo na lang po magbawas ng volume dyan sa inyo. Lalayo ko pa. Ang layo ko na sa mikropono, isang di pa na eh. Pero naririnig nyo pa naman ako. Nagkakarinigan po tayo. Okay. Huwag kayong mag-alala. Bibili ako bukas. Ang problema ko kasi dito, binili ko lang to sa TikTok eh. Okay. So, balik na po tayo rito. Ayon po kay Marcos noon, nung magkabati pa sila, hindi talaga dapat ginagamit yan salin. Kasi sabi niya nga, kahit ako kung kalaban kita, hanapan ko ng butas yung salin mo. Ganyan po yung ginagawa nila. Wala naman po talagang problema sa salin. Eh. Di ba? Simple lang naman yung paliwanag dyan.
Ang gusto lang nilang palabasin, may bilyon na pera si BP Sara, bakit wala sa salin? Yung bilyon po na pera ni BP Sara, kayo po magpapatunay nun na may bilyon siyang pera, hindi po si BP Sara. Akusasyon nyo yun eh. Ang sinabi ni BP Sara, ang asset niya 88 million o kung magkano man, di ko pa nakikita eh. Okay. Ang sinasabi lang ng ni BP Sara, ito yung aking pera. Nasaan po yan? Salin. Yan po yung kabuuan ng aking yaman. Ngayon, kung sinasabi po ng mga congressman na siya po ay may bilyon, halimbawa po, ito po ang sinasabi ni Chua, the truth has been revealed. Our Vice President is a billionaire. It is undisputed facts. Not based on mere testimony but on official documents and government records that until now have remained beyond public scrutiny. Thank you very much. Teka, pasalamatan naman muna natin itong nagpakape. Thank you very much kaya Neil Frian De Chavez na nagbigay po sa atin ng 2 pounds. Tuloy lang, eto pang mic mo para next time okay na. Hindi po kasi nasira po yung laptop natin, di ba? Nasira po, di ba dati may mikropono naman tayo. Nasira po. So, mabilisan lang po, nagpabili lang po ako sa TikTok. Kasi yung ginagamit ko mikropono, eto. Kaso, hindi rin maganda, naririnig ko rin, may ugong pa eh. So, trinay ko yung sa TikTok na ang ganda sa commercial, ganito po estilo. Okay. Balik na po tayo rito. Maraming salamat, Neil Frian De Chavez sa pakape. So, sa madaling salita, opo, alam ko po. Yun nga po yun eh. Ito yung deklarasyon ni BP Sara. Ngayon, naghanap kayo ng ebidensya sa AMLAC. Sinasabi nyo na bilyonaryo si BP Sara. Siyempre nga naman, kung bilyonaryo si BP Sara, tapos ang dineklara niya lang, eto lang. Talagang mali po yung salin niya. Nagtago siya ng yaman, di ba? So, dapat niyang i-correct. Ang problema, sabi nyo lang yun. Sabi ba ng AMLAC na may 88 billion? Ang sinasabi, nakinig po kami. Ang sinasabi po ng AMLAC, 88 ay billion po yung pumasok at transaction. Tama lang po yung sinasabi ni Chua kung maloloko kayo. Ibig niyo po ba sabihin ang transaction ay pareho sa yaman? Kung ikaw po nagnegosyo ka, umabot ng milyon ng transaction, hindi po ibig sabihin nun na milyon din yung pera mo. Simple lang po. Pasok ka sa bangko ng 1,000 para madaling yung paliwanag na lang ni POA. Baka nakokomplikasyon na kayo sa paliwanag ko eh. 1,000, nagpasok ka sa bangko. Badong Aratlis, nag-open ka ng bangko, 1,000. Withdraw mo yung 1,000. So, magkano po pera mo sa bangko? 0. Pero ang transaction mo sa bangko, magkano? 2,000. Yun po yun. Ano pa po ang mali siyang ginawa nila? Sinimulan nila yung transaction. Ibig sabihin, 2005, milyonarya na si BP Sara. Sinimulan nila yung transaction. Bakit milyonarya? Kasi may negosyo na sila noon pa. Bawal po bang maging yumaman ang mga may negosyo? Hindi po. Hindi po ipinagbabawal ng batas na yumaman ang isang negosyante. Kadalasan nga sa Pilipinas, mga negosyante yung mayaman. Okay, so walang kasalanan po si BP Sara kung tumaas po yung kanyang asset. Kaya pong ipaliwanag yan dahil may negosyo po sila. Ngayon, ginagawa nila, niloloko lang nila yung tao. Kung 2005 may negosyo ka na, lahat ng papasok na pera sa bangko mo, lahat ng lalabas, transaction ang tawag doon.
Umabot ng bilyon ang transaksyon. Umabot ng bilyon yung pumasok na pera. Umabot din po ng bilyon yung lumabas na pera. Bakit nyo sasabihin na bilyonaryo si BP Sara, wala naman kayong patunay? Ang patunay na BP Sara na hindi siya bilyonaryo, yung kanyang assets, yung kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Yung SALE niya mismo nagpapatunay. Ngayon, paano nyo mapapatunayan na bilyonaryo si BP Sara? Magpapakita kayo ng ari-arian. Halimbawa, mansion, luxury cars, o mismong deposito sa bangko. Di ba? Kung meron po kasi yan, bakit yung presentation ni Trillanes, kasama pa si Tatay Digong, kasama pa mga kapatid, kasama pa si Kitty. Pati nga si Kitty ngayon, parang may kasalanan na rin. Dahil tumanggap daw po. Sinasabi nila tumanggap si Kitty, neneng-nene pa, tumatanggap na raw ng pera sa drug lord. Ang katakataka sa kwento niya, mas marami pang tinanggap yung mag-ina, si Kitty at si Anilet, kaysa sa presidente ng Pilipinas na binibigyan ng drug lord. Kung ikaw drug lord, sino mas malaking bibigyan mo? Kung kayo may sabwatan kayo ng presidente, sino malaking bibigyan mo? Yung presidente o yung asawa at anak? Kung kayo drug lord, kung ikaw drug lord, ipapadaan mo ba sa bangko yung bigay mo? Tignan niyo po eto makatotohanan. Yung kay Chavit, yung kay Chavit at saka yung kay Erap, listahan lang, di ba? Bank account ba yun? Yung kay Chavit at Erap, pinadadaan ba nila sa bangko? Hindi, listahan lang. Di ba? AS, Asyong Salonga. Sino to? Yun po ang makatotohanan na ebidensya. Kasi illegal wetting. Imagine ninyo, yung wetting nga, cash basis na dahil ayaw ipadaan. Sino sa tingin nyo mas matalino? Si Erap o si Tatay Digong? Di ba? Kung si Erap nga, na hindi abogado, kahit sino po tanungin nyo, sino mas matalino? Si Erap o si Digong? Lahat po magsasabi si Digong. Pero si Erap nga na hindi abogado, alam niya na kung illegal yan, yung pinanggalingan ng pera, alam niya na dapat hindi idaan sa bangko yan. Ayan Yan yung kay Chavit, yung sinasabi ni Chavit. Eto, drug lord, ipapadaan sa bangko. Maaaring matrace? Imposible, di ba? Nakukuha po ninyo? Imposible po. Na, eto nga, mga legal na tao Yung contractor legal. Yung congressman legal. Yung transaction sa, yung transaction sa DPWH legal. Ano lang ang illegal? Yung produkto, kasi walang produkto Pero lahat sila, legal na contractor, legal na congressman, legal na sino pa man yung mga napagbigyan. Pero cash basis pa rin kasi alam nilang illegal yung pera Legal sa mga papeles. Legal yung mga papeles pero yung ginawa nila illegal. Dahil ghost project Paano nyo naisip na yung drug lord tatanggapin ni Tatay Digong? Digong, meron akong i-deposito sa yung pera. Di ba? Ano ang logic? Napakatalino ni Tatay Digong para mag-logic ng gano'n. Ayan po yung gusto nilang paniwalaan natin. Na hindi may paliwanag. Kung hindi nyo may paliwanag, pero pinagbibintangan nyo si BP Sara na siya ay bilyonarya, di wala kayong ebidensya na bilyonarya siya.
Hindi ba? Ano ebidensya nun yan na bilyonary siya? Kaya nga po merong dapat kayong pinapakitang ari-arian. Si Corona, hindi po simple yung nasalin lang. Tinignan po yung mga ari-arian ni Corona kung ano ba, o meron kayo hindi diniklara. Meron po mga nag-aral ng mga ari-arian ni Corona. Kaya ikaw, Chua, alam na namin yan, no? Alam namin kung bakit araw-araw ka hindi ka mapakali. Iba na nga itsura ni Chua, stress na eh. Alam namin yan. Maraming pwedeng ikaso sa'yo. Kitang-kita pa namin yan, yung pinabuwag na barangay, barangay hall mo. Diba? Hindi ko lang alam kung ano pwedeng ikaso dyan, pero saan katutak yan? Ilang bang barangay yan, Chua, yung pinatayo mo sa bangketa? Na ginastosan mo ng milyon-milyon. Huwag ka mag-alala. Isa ka sa hahabulin pag naging presidente. Okay. Okay. Napunan nyo ba hindi na nila binabanggit si Madriaga? Alam nila talo sila kay Madriaga eh. Ang daming nagpatunay na hindi totoo yung sinasabi. Eh, may maganda pa ako napulot kanina. Kanonood ko dun sa abogado na nagsasalita na ngayon lagi. Kasi napagbintangan na dun sa lugar niya yata nag-abutan ng pera. Si Madriaga. Anong pangalan nun? Yung abogado na yan may-ari ng isang restaurant. Ano sabi niya? Kung talagang very close si Madriaga sa mga Duterte, eh ang daming event ng mga Duterte, ang daming mga tao. Bakit wala tayong nakikita sa mga footages nakuha ng mga reporter? Diba? Close in security ka o security ka ni BP Sara. Bakit hindi man lang mahagip? Yung mga security katulad ni Kateke ba tawag doon? Hindi ko alam kung ano yung meaning ng Kateke. Baka mali ako eh. Lagi natin nakikita yan, di ba? O Kateke. Yung mga sa press conference, lagi ko nakikita, lagi ako nakikita rin na tao na siya yung sinasabihan ng BP Sara, huwag mo muna kawatin. Nagtatanong pa sila eh. Bakit hindi man lang nahagip si Madriaga sa dami-dami ng mga reporter? Paano ko po natiyak? Kung meron po, halimbawa, TV5 ka, o ano ba pangalan na TV5, o GMA7 ka, kung meron sila nahagip na si Madriaga naroon, bakit hindi nila ipapalabas yan? Wala silang mga footage na nariyan si Madriaga nakadikit kay BP Sara. Kung totoo yung sinasabi niya na halos lahat ng transaksyon kasama siya. Okay. Truth daw. Patunayan mo yan, Chua, na bilyonarya si BP Sara. Hindi po si BP Sara magpapatunay na hindi siya bilyonarya. Salin niya nga hindi siya bilyonarya, kayo magpapatunay niyan. Punta tayo dito sa iba pa. Boying, kinasuhan si Romualdez. Ay, kaya yung kay, dito po kay, Ano ba yung sinabi ni dating Speaker Martin ukol dun sa I am not the mastermind. Yun, yes po. Oo. Hindi daw po siya ang may ang tinuturo niya ay ang executive. Pero ilaglag niya yung sarili niya eh. Sa kayo statement to ba? Meron? Hindi, pag sinabi mong I am not the mastermind, alam mo yung mastermind. Oh. ayun, ang simpleng paliwanag ni Senator Marcoleta. Yung pagsasabi po ni Martin na I'm not the mastermind, nilalaglag niya raw yung sarili niya. Kasi kung hindi ikaw ang mastermind, kilala mo yung mastermind. Di ba? So,
Pati po yung mga vlogger, napapansin ko po. Tinignan ko kanina eh. Si ano lang naman kilala ko, si Abe, di ba? Alam natin, kay Marcos. Aba, si Bukbuk. Pucha, hindi kay Marcos, mukhang kay Martin. Yung mga katira ni Martin ang ano niya eh. Hindi niya binibira si BBM, pero hindi niya binibira si Martin. At ang sabi niya pa, hindi raw si BBM yung tinutukoy ni Martin na executive. Tindi, no? Bukbok, ha? Solid ka kay Martin, ha? Tignan natin kung mapapabaliktad dyan si Coach Jared. Abang-abang lang tayo. Masarap yan. Si Palsis mukhang kay Martin pa rin. Si Abe kay BBM. Kaya hindi ko kasi kilala iba eh. Tuloy lang. Ito ang pang mic para next time okay na. Thank you kay Neil Trian. Ay, nabasa na pala natin yan. Okay. Pag-usapan na po natin to. So sabi po ni Marcoleta, di kilala niya kung sino yung mastermind. Kasi hindi raw siya eh. Ang problema rito sa mga to, hindi na nila ma-deny. Hindi na sila pwedeng umatras na walang naganap na nakawan eh. Si BBM, hindi niya na pwedeng bawiin yan. Yung sabi niyang mahiya naman kayo. Pumunta pa siya sa halimbawa na isang ghost project. Kaya malabo na po na bawiin ni BBM na wala naman talagang ghost project, wala naman talagang nakawan dyan sa flood control. Malabo na po yan. Si Martin, malabo na rin po yung sinasabi niya kasi may pag-amin na eh. Na ang sinasabi niya lang, dinideny niya lang, na hindi siya yung mastermind. Dahil yung budget nagmumula dun sa palasyo, tapos hindi lang naman siya nagpapasya. Meron, tinuturo niya naman si Saldi at saka yung mga taga-Malacanang. Hinihintay natin si Bersamin na magsalita. Kung hindi si BBM, baka siya ituro eh. Okay, eto pa isa. Ang sagot niya dapat sa committee, hindi sa media. Si Chua Ulito. Dapat daw sumasagot. Ganyan din yung dialogue ni Redon. Ganyan din yung dialogue ni Dilima. Okay. Sagutin na natin itong mga to. Nasaan sa konstitusyon na dapat sumagot sa hearing ng House Committee on Justice si BP Sara? Ang pinalalabas kasi nila, mga kapatid, ganito eh. Si BP Sara dapat umaattend. Hindi naman po nakalagay sa batas yan na dapat siyang umattend. Di ba? Kung ayaw niya nga ipagtanggol ng sarili niya, pwede rin naman. Di ba? Di, ang pagpapasyahan lang po, kahit nga po sa impeachment court na, dyan na po sa Senado, kahit po sa Senado na maganap yan, hindi mo rin, pwede pa rin nga hindi dumalo si BP Sara. Kasi, kinakailangan niya ipagtanggol yung sarili niya. Kung sabihin niya, ayaw ko ipagtanggol yung sarili ko, di magpapasya lang yung mga senador batay sa nagkakalap nilang ebidensya. Pinagpipilitan nila na dapat dumalo si BP Sara. Hindi po. Kasi kung may kapangyarihan sila, kung si BP Sara dapat dumadalo, bakit hindi nila isampina? Bakit hindi nila ipakulong kung ayaw dumalo? Ibig sabihin, wala silang power na padaluhin si BP Sara. Pag ayaw ni BP Sara, magpapasya kayo mula sa mga kinalap nyong ebidensya. Matagal na kayo nagsasabi na malakas ang ebidensya. Takantaka nga kami sa inyo. Takantaka nga kami sa inyo na bakit hanggang ngayon hindi nyo pa pinapasa sa Senado. Punta na tayo rito. Munti ko na makalimutan yung isa sa topic natin, yung kay Vilma Santos. Ito po, pahayag po to ni
Leandro Ligarda Libiste. Kung hindi nyo po alam, si Libiste po ay isa sa mga congressman dyan sa Batangas. Okay. Hindi raw po, eto po tinanong ko ang kapitan, bakit nagtatampo si Vilma kaya hindi binigyan ng 84 barangays ng ayuda mula kay BBM? No? Meron daw 84 barangay sa Batangas na hindi binigyan ng ayuda mula kay BBM. Okay. Kasi raw, nagtatampo si Vilma Santos dito sa 84 na barangay captain na to kasi natalo si Lucky. Ano ba tinakbo ni Lucky? Vice Governor o Congressman? Natalo raw kasi si Lucky. Huwag tayong pumayag na pigilan ng ayuda ng gobyerno dahil lang sa tampuhan sa politika. Kung nagtatampo ka, Vilma Santos, at natalo yung anak mo, huwag mo idama yung barangay. Masama pong ano yan. Tsaka, napaka-obvious naman, no? Executive Secretary, unang nagbigay ng ayuda doon sa lugar nila. Lahat, tanong ko lang po, tapos na ba tayo sa mga driver at sa mga move it? Tapos na po ba mabigyan? Di ba, alam ko sila yung priority bigyan yung mga driver eh. Namimigay na po ba sa mga barangay? Hindi ko po question ha. Bakit po ba parang Batangas lang ang merong ayuda? Yan yung problema pag hindi sabay-sabay yung pamimigay ng ayuda. Batangas lang. Paano pag hindi nabigyan yung mga ibang probinsya? Alam niyo yan yung kagandahan kay Tatay Digo. Sabay-sabay siya kung mamigay ng ayuda. Kaya walang angal eh. Ito po, pag narinig ng iba yan, meron na sa Batangas, ba't sa amin wala? Okay. Punta na po tayo rito sa yun po ang question ko, Ate B. Sumagot ka naman. Bakit iniitsipwera mo yung mga barangay na hindi bumoto sa anak mong si Lucky? Napaka-spoiled nung anak na yan si Lucky. Wala namang katotoran. Punta na po tayo rito. Latest po, di ba? Okay. Yung pong Court of Appeals ay premise po yung asset na naman nito ni Martin Romualdez. Ayan. Ngayon pa lang pala. Ngayon pa lang na-press. Kaya totohanan na po to kasi may pinipress ng asset eh. Ang iniintay po natin dito, pag nakalabas si Boying, pag nakalabas po si Martin, alam na, napayagan, nahilot na. Pero ito po, kinasuhan na ni Boying sa Sandigan Bayan, tapos tinablan niya po yung request nito ni Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, di ba? Pina-inhibit sa pag-imbestiga ang ombudsman dahil bias daw laban sa kanya. Anong bias laban sa iyo? Kayo nga magkakakampi niyan eh. Matagal ka na nga kinakampihan yan eh. Siguro, hindi na lang maatim ni Boying Remulla. Teka muna. Siguro sabi ni Boying Remulla, puta, lumalabo yung lumabo na yung, nung narinig ni Boying Remulla si Madriaga, umatin pa siya sa Justice Committee, di ba? Nung narinig niya yung mga testimonya ni Madriaga, teka muna, delikado. Hindi mai-impeach nito. Matalino naman niya si Boying. Abogado yan. Hindi mai-impeach si BP Sara nito. Pucha, kinakailangan ko na maging parehas o mag-itsurang parehas. Di ba? Kailan niya binanatan si Martin? Kailan niya tinira si Martin? Pagkatapos, tinira niya si Martin pagkatapos ng pagpunta niya ron sa House Committee on Justice. Alam
alam niya walang mangyayari rito sa impeachment nito ni BP Sara. Kinakailangan ko ng pumarehas. Kakasuhan ko si Saldico, kakasuhan ko din to si Martin Romualdez. Ngayon, pag hinarang ako, pag ako ay ginipit nitong palasyo, tandaan po ninyo, ayon po rito sa kaya Mike Defensor. Ito po ang kwento ni Mike Defensor. Basa po tayo. Malaking bahagi ng reklamo ay nag-ugat sa affidavit ni Orly Gutesa at ng mga kasama niya sa Brave 18. Yan. Sa kauna-unahang pagkakataon, binigyang halaga ng ombudsman ang kanilang testimonya upang litisin ang korupsyon. The testimonial accounts of Co, Esquivel, Natividad, and Gutesa should be given full credence. Credible, consistent, corroborated testimonies constitute competent and sufficient evidence. Mga kapanipaniwala daw Okay. Gutesa detailed the systematic delivery of large sums of cash in suitcases. An implied conspiracy exists when two or more. Yan. May umiiral din daw na sa buwatan kapag dalawa o higit pang taong kumikilos para sa isang illegal na layunin. So may conspiracy po rito, ayon dito sa mga tao ni Saldico, si Saldico at si Martin Romualdez. Okay. Yung timing po ang tinitignan ko kasi before tong impeachment, before Madriaga, siguro iniintay ni Remulla, no? Eto, tansya ko lang, Ang basa ko riyan, tignan ko nga, umaten nga siya, di ba? Tignan ko nga kung talagang may ebidensya tong mga to para ma-impeach si BP Sara. Nung narinig niya yung mga testimonya ni Madriaga, hindi ma-impeach to si BP Sara. Yung pong sa AMLAC, kinakailangan po nilang patunayan niya na bilyonarya si BP Sara. Mali po yung pag-intindi naman ng mga congressman. Hindi po papasayan pag yan po ay sinuri na ni Marcoleta nila yung magkapatid na Cayetano. Sino pa ba mga pwede magsuri dyan? Sila Kiko, tsaka hindi nila susuriin yan. Yung mga magagaling na abogado yan, si Cayetano, si Marcoleta, magkapatid na Cayetano, si Chis Escudero. Siyempre, babawi yan, di ba? Pucha, masyado nyo akong inaapi, Babawian niya yan. Hindi po makakalusot sa kanila yan. Si Madriaga, patapon na yan. Kasi, ang daling pasinungalingan yung lahat ng mga testimonya niya. Hindi po kayo pwede mag-correction dyan. Si Trillanes, mas madali po kasi wala siyang ugnayan Hearsay. Yung sinasabi ni Trillanes, talagang hearsay lang dahil may nagsabi sa kanya. Kaya nila inimbestigar. Ano naman ang papel mo? Bakit ka naman nag-imbestiga? NBI ka ba? Wala ka namang papel Okay. So, si Trillanes hanggang Committee on Justice lang yan. Kung si Madriaga, wala. Hindi na po yan. Walang personal knowledge si Trillanes dun sa sinasabi niyang nagbigay yung mga drug lord. Imposible po yun na binangko yun. Hindi ako naniniwala. Huweting nga Hindi pa binangko, dinaan pa sa kaya imposible po yan na yan po ay Alam niyo po, tama si BP Sara pag illegal sa maleta yan. Okay. So, sa madaling salita mga kapatid, eto po yan Parang ramdam nyo rin po yung pagbago ng ihip ng hangin.
Siyempre, na-realize ni Remulla, alam niyo po si Remulla, ang ombudsman, hindi siya safe dyan sa ano niya. Di ba? Impeachable yan. Alam na po yan ni Boying, matagal pong mga congressman yan si Boying, na pag si BP Sara po ang naging presidente, lahat ng mga congressman, hawak niya yan. Magiging tauhan niya yan. Majority yan, mahawakan ng... Wala pa po sa kasaysayan ng Pilipinas. Buhat po nung ako ay nakasubaybay. Mula kay Cory hanggang dito po ngayon kay Marcos, wala pong presidente na hindi niya kontrolado yung majority ng Congress. Hindi Congress, majority ng House of Representatives. So, delikado si Boying kung, di ba, masyadong obvious yung gagawin niya na ipapawalang sala niya itong sila Martin at saka si Saldico. Oh. Natukoy niya. Malabong ma-impeach si BP Sara. Paparehas na lang ako. Tirahin ko na lang yan si Martin. Mapipilit ba siya ng pinsan ni Martin na palayain si Martin? Hindi po. Tandaan po ninyo, yung testimonya rin ng mga to, may delivery rin kay BBM. Kaya, siyempre, anong gusto mo? Ilalaglag natin yung pinsan mo o isasama ka namin? Yung paunti ng paunti, yung lumalakas po yung power ng Remulla sa loob. Tanyo, kahit halos walang ginagawa. Yung kapatid niya, di ba, nariyan pa rin. Ang dami ng sablay-sablay niyan. Mga announcement na, di ba? Marami ng sablay na announcement yan. Na muntik na naming mahuli. Si Atong Ang. Tukoy na namin kung nasaan si Saldico. Pero nariyan pa rin. Untouchable, parang ang akala ko, dati between Bersamin and Remulla eh. Ngayon, wala, tanggal na totally yung Bersamin. Yung recto, hindi siguro kasing tatag nung Bersamin yan. Kaya, tansya ko riyan, si Boying ngayon, inihahandaan, kumbaga, inahandaan niya na rin yung sarili niya para sa presidency ni BP Sara. Kung mapapakulong niya yan si Martin at saka si Saldico, baka, tsaka iba pa. Baka medyo tapos konting dikit kay BP Sara. Baka makalimutan ng impeachable pala si Boying. Yun yan eh. Siyempre, kanya-kanyang alaga yan. Ayan wild imagination ko na lang. Kasi, para saan? Bakit biglang titirahin? Halimbawa, kung si BBM yung nag-isip niya na ilaglag natin si Martin, bakit? Para saan? Bakit niya ilalaglag si Martin? Alam niya na si Martin, kayang-kaya siyang ikanta ni Martin. Wala na mahita si BBM eh. Pag ilaglag niya si Martin, wala siyang mahita eh. Di ba? Pero, si ombudsman, putya, pangangalagaan niya, 7 years pa siya eh. Ka-appoint lang sa kanya eh. Di ba? Pwede siyang mag-alaga ng kanyang karir eh. Hindi niya tataluhin yung future president. Wala naman, di naman lulusot tong impeachment natin. Walang ebidensya, yung kaisa-isa nilang testigo, napatunayan na nagsisinungaling, wala na. Hindi nga natin makakalimutan, hindi naman tayo mga politiko. Alam po ninyo, ganito yan, di ba? Uulitin ko na naman, lahat po ng mga kalaban ng nating mga congressman ngayon, karamihan po dyan kakampi ni Tatay Digong noon. Matagal na po